Unsa man ang gitawag nga paraiso sa Biblia? Mayong adlaw kanatong tanan. Last December, usa sa akong mga parokyano diha sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes namatay. Namatay siya sa usa ka sakit no nga cancer of the lungs. Ang iyang pamilya, labi ng iyang anak nga 8-year-old nga si 30, wa kasabot ug dako kay ilang kasub-anan. Kining kasinatian masinati pod sa kada pamilya. Kini nagpadayag nga wala kita sa paraiso. May kasakit, may kamatayon. Pero kung atong balikon ang pagtan-aw sa atong kasaysayan, sa atong salvation history, may panahon nga wa kitay kasakit o wa kitay kamatayon. Ato nang mabasa sa Genesis nga gihulagway ang unang tao nga gihimo nga maayo. In fact, ang Dios nahimuot kaayo sa iyang paghimo sa tao. Nalipay kay siya. Kay niadtong panahon na ang tao usa ka higala sa iyang magbubuhat. Suod kayo siya sa Dios ug may pagpanag-uyon no or harmony tali sa tao sa magbubuhat sa iyang kaugalingon sa kinaiyahan nga libot kaniya. Ug mao ni ang hulagway sa tanaman sa Eden. Kining tanaman dili kini usa ka lugar pero usa kini ka estado. Estado sa kalipay ug estado sa kahingpitan. Kay murag maingon nato ang tao anaa sa kahingpitan. Sa wala pa ang pagsupak sa tao, mura siyang si Superman. No, labaw pagyud kay kang Tarzan nga naa siya sa tanaman sa Eden. Ug mao ni ang gisaysay sa Genesis nga naghulagway sa atong unang ginikanan nga anaa sa state of original holiness. Gasa kini sa Ginoo, gasa sa magbubuhat nga nagpasabot nga ilang gisaw-an o ilang gipuy-an ang kinabuhing Dios nun. Nagpuyo sila sa kinabuhi sa Dios. Mao ni ang nindot kay nga hulagway nga gipakita sa Genesis. Sa sinugdanan pagyud. Tungod kay ang tao hugot ang iyang koneksyon sa Dios na siya'y divine intimacy. Gigasahan siya sa Dios ug upat nga gitawag nga preternatural gifts. May kahibalo siya or infused knowledge. May pag-antos or inability to suffer. Walay kamatayon or immortality. Labaw sa tanan na ay kahapsay sa iyang mga tinguha or freedom from concupiscence or kanang gitawag nato tendency to sin. Mao kini ang tao, ang unang tao nga tungod kay
Nagpuyo siya sa kinabuhing Diyos nun, na siya'y mastery sa kalibutan, nga gihimo sa Diyos. Kay ang tao gihimo sa Ginoo nga tig-atiman o tigbantay. Muna atong mabasa sa Genesis 2 chapter 19, nga hulagway nga ang tao naghatag og ngalan sa tanang mananap, simbolo sa iyang mastery, kay siya tig-atiman. Apan sa pagsupak sa tao unsa may nahitabo, nawala kining mga gasa sa Ginoo, kining mga preternatural gifts. Naputol ang hugot nga koneksyon tali sa Dios ug sa tao, ug wala nay panag-uyon sa tao sa iyang kaugalingon ug sa kinaiyahan. No, in short, nagkagubot ang tanan, nagkagubot ang iyang relasyon una sa tanan, nagkagubot ang iyang relasyon tali niya ug sa Dios ang iyang magbubuhat, nagkagubot sa ang iyang relasyon tali sa iyang isig katao, iyang pamilya, isig kaingon, ug labaw sa tanan no nawala no ang iyang divine intimacy o tungod niya nawala na ang infused knowledge or ang iyang kahibalo, nawala ang iyang may pag-antos na siya, may kamatayo na siya. Ug tungod diini siya wa nay kahapsay sa iyang tinguha. Ug mao kini ang atong kasamtangang kahimtang nga layo sa Dios. Pero bisan pa naagihapoy grasya sa pagpanaw sa tao nga nagpadung siya sa balay sa langit ng Amahan, usa kini ka panahon nga siya kinahanglan gyud mudangop sa Dios. There's a desperation that exists in the world, a growing helplessness we're at a loss to solve. We yearn for peace, yet fight for selfish reasons. We search for meaning, but fooled by illusions. What went wrong? Why does every day seem to get worse? In the midst of doubt and temptation, God gives us the simple solution. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it.
the sadness, unite the colors of humankind. Peace is elusive, but with God we can achieve it. His words have the power to unite the human race. Read the Bible, the Word of God will give you strength to face the challenge of living. Read the Bible, open it, feel it, understand it. It is the source of our hope when life is too heavy to bear. When all seems lost and unclear, read the Bible and its message will wipe away your fear. Why sukod man ang pagmahal, alang ka na ko gipakita mo. Ang kamatayon walay gahom sa pagtugnamian ng dakong kalayo. Inunua siya midaog ug sa kamatayon nakabuntog. Kung sulungon mong pagmahal, alang kanimo ipakita ko. Halos siya pagahisunan, kay kini sinugod ug mamalingon. Pakitawon mo na ako sa hingpit mo kayo, ug pasabta ko sa pagkapadanihon mo. Kung nakining kasing-kasing ko sa gugma, alang kanimo. May 27th, St. Bede the Venerable. St. Bede was born in northern England in the year 673. At the age of 7, he was sent as an oblate to a nearby monastery. In 686, the plague struck, and only 2 surviving monks were able to sing the full office. One was Bede, then about 13 years old. When he was only 19, he was ordained a deacon by the bishop of his diocese. He became a priest at the age of 30. St. Bede was a gifted teacher and scholar. He was considered the most learned man of his time. A student of his became the teacher of Alcuin, the famous teacher in the time of Charlemagne. He wrote over 60 books on a large variety of subjects. His most famous work is the Ecclesiastical History of the English People. He also helped to establish the practice of dating from the birth of Christ.
Except for a few visits to other monasteries, he spent his life in the observance of monastic discipline in his own monastery. St. Bede died on Ascension Thursday in the year 735 on the floor of his cell, singing the Glory Be. He was called Venerable because of his reputation for holiness, and his cult became widespread in England and on the continent within a century. In 1899, Pope Leo XIII declared him a Doctor of the Church. He is the only native of England who has been given this title, and he is also the only Englishman in Dante's Paradiso, in the same canto as St. Isidore of Seville. St. Bede the Venerable, pray for us. Have you ever let fear make a decision for you? The saint we honor today, Augustine of Canterbury, almost did. Hello, I'm Father James Kubicki with a reflection about this missionary who was sent by Pope St. Gregory the Great to bring the Christian faith to England around the year 600. Augustine was a monk in Rome, and the Pope sent him along with 30 of his fellow monks to evangelize England. But as they waited for a ship to take them across the English Channel and heard stories of the fierce Anglo-Saxon people who lived there, they became afraid. Augustine went all the way back to Rome to confer with the Holy Father, who assured him that God would be with the missionaries and their work of spreading the faith. And so it happened. Augustine returned to his brothers. They sailed across the Channel, met King Ethelbert, and the land quickly converted to Christianity. Fear did not prevail. God's grace and power did. Years later, Pope Gregory the Great wrote the following in a letter to St. Augustine. God chose illiterate preachers and sent them into the world in order to show the world that conversion is brought about not by men's wisdom, but rather by his power. So in like manner, God worked through weak instruments and wrought great things among the Angles. Dear brother, in this heavenly gift there is something which should inspire us with great joy. For I know, through your love for that people, specially chosen for you, that Almighty God has performed great miracles. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Kasuntaan kahayag
Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 25 tuig 2020. Sama sa randa na mga hatod ganinyo kini mga balita nga nahipos sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Amo ipakita ganinyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal. Ug mukutlo kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang iyong text messages kay palangat nga sa tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny De Los Santos Rabacalog sa Masanandan, kabanato nga itong partner matag buntag, Kunsihal Malu Wano Inukan Lutabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato gihapong ipadangat ato ang latest weather update apan samtang nagpaabot patas pag-asa Mactan ato sa unahon pagpadangat ang mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, to control movement in Cebu City, barangay clusters and lockdowns readied. Sa Super Balita sa Sunstar, magpuli-puli sa pagawas, barangay butangag adlaw nga lumulupyo makapalit, QR code iapod-apod. Sa The Freeman, no martial law in Cebu City, only granular lockdowns. Sa Banat News, sa The Freeman, mga utlanan gipahugtan tungod sa pagdaghan sa mga kaso sa probinsya. Sa Philippine Daily Inquirer, LTFRB chief says UV Express and jeepneys back next week. Sa Philippine Star, quantity restrictions lifted on grocery items. Sa Manila Bulletin, Cebu City quarantine passes suspended. Ug sa Tempo, Cebu City locked down. Maukadtong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal ning tungura atong ipadangat ang ato ang latest weather update gikan sa Pag-asa Mactan. Miss Angelica Orongan, may buntag. Mayong buntag, mama, yung buntag usab sa ito mga sukiting paminaw mo kanitong latest weather update. Easterlies o hangin nga gikan sa silangan ang nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas ug Mindanao. Hinungdan ni Amy ang Eastern Visayas makasinati og madagkumon nga kalangitan, inubanan sa mga katag-katag nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog. Samtang ang mga nabiling bahin sa Visayas, makasinati og generally fair weather, nga aduna gihapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga pag-ulan tungod sa mga localized thunderstorms. Para sa kaimtang sa hangin ug kadagatan, ang tibok Visayas makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug ang kadagatan ug malinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbalod. Temperature forecast sa Metro Cebu 25 to 32 degrees Celsius. Ang kadagatan motaob unyang alauna 8 sa hapon ug muhunas kini unyang alas 8:44 sa gabi. Philippine Standard Time alas 7:51. Ug mao katong kahimtang sa panahon gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Nagang salamat, Miss Angelica Orongan, ug may buntag ninyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Sa atong pagbalik atong ipadangat kaninyo mga balita nga nakuha sa kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. That lets you feel the warmth of the nation.
compliance with the directive to suspend all in-person masses as part of social distancing measures and the ban on crowd gathering amid the coronavirus pandemic, the Cebu Catholic Television Network is inviting everyone to our live TV masses, which you may view through CCTN Channel 47 on Free TV or the official CCTN 47 Facebook page with the following mass schedules. From Mondays to Saturdays, 12:15 noon, and on Sundays, 9 in the morning, 11 in the morning, and 5 in the afternoon. Mga bata, atangi ang ako mga istoryang binisaya. Hey brother Francis, what you gonna teach us today? Can you say? Ato nagkabuangan si Ryan. Ayaw nagbuhata. Mag-uol si Ryan kung binawangan. Hala, nahog yung kwarta. Tao ka siya, iuli na niya. Ang atong konsensya, mao na ang gamayng tingog sa hunahuna na musulti nato kung unsay husto o unsay sayop. Hala, uy. Kaluoy sa tagya sa kwarta, no? God sent me here to teach you. Nick, nagtanaw na sa kang makahadlok ka sa lida? Wa, mama, uy. Dili ko mahadlok, uy. Mahadlok ko. Life is that much sweeter, wouldn't you agree? Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Naguna sa atong mga balita karong buntaga, mga residente mialma nga wa gipasulod sa laing barangay aron unta mupalit sa merkado. Giangkon sa mga residente nga wa masayod sa gipagawas nga kamanduan pagkanselar sa gi-issue sa syudad nga mga quarantine pass. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Daghan gyud ang nakurat dihang gipaubos sa hard lockdown ang syudad sa Subo ug dihang gikanselar ang validity sa quarantine passes nga gi-issue sa Cebu City Government sa mga residente sa Dakbayan. Gani sa barangay San Nicolas proper, makita ang mga tawo nga namalit sa ilang mga panginahanglanon sama sa bugas o tanunuguban pang klase sa pagkaon. Si San Nicolas proper barangay Captain Clifford Dinyal miingon ang yangungo sa mga constituent niini kun asa sila og makaon apan sigun sa kapitan. Magpaabot lang una kung unsay kamanduan sa city government. Alang sa binadtong mga mamalitog pagkaon, si Kapitan Ninyal miingon ang barangay pwede ra maoy mupalit o ihatod na lang sa ilaha aron dili na sila mugawas pa. Kuan lang, kalma lang ta nya ato lang kuanon tumanon ang direktiba nga dili lang gyud sa ta mo kuan kanang mugawas-gawas kay para nis kayo nato. Kay og panalitan dili tam patuo. Kapoy na kay extend pila na ka simanang sige extend mga tag 15 days. Kapoy na kay guys tanan mo nang gihangyo ko lang ato ang mga kaigsuonan nga dili lang unta sila mo gawas-gawas. Stay at home lang ta. Unya wait for the instruction. Kung naay mga tabang gikan di sa barangay amo nang hatod. Yung concern pwede ra mo motawag ako anytime. Mag 24 hours kami na sa barangay. Sa sitwasyon sa barangay Tipadilla kadtong mga dunay tuyo sa barangay, ilabi na sa merkado, wala gyud kasulod sanglit. Dili na balido ang quarantine pass ug dili na gyud pwede ang mga dili residente sa barangay Tipadilla. Gani gipasabot sila sa kapulisan nga nagbantay sa gibarikada dungon sa pagbutyag nga igura sila misunod sa kamanduan nga gipatuman. Usa sa mga dunay tuyo sa merkado sa barangay Tipadilla nga wala kasulod ang wala gyud kapugong og nakahilak tungod sa kasagmuyo. Sigon ni Merlina Laranyo, taga barangay Parian nga wala gyud sila pahibaw og sa merkado Tipadilla sa tigpalitan og konsumo nila tungod kay makabarato sila. Pasudlon, saan man na mga pobre? Among kuan, among barangay may hatag. Ya kami din ngani, para Mr. Padilla mamalit kay barato. Unya, ingaron di mi kasud. Sa may pagkaon na sa mga anak. Kami wa mi trabaho, wa mi kita, kay wa mi baliga kay dakpon. Samtang sa Sitio Alaska, barangay Mambaling padayon usab nga nagbantay ang kapulisan katong
nga dili yun importante ang tuyo sa gawas dili tugutan nga makagawas. Nagpahinumdum sab sila labot sa pagtuman sa social distancing, ingon man ang pagsulubog face mask ug paglimpyo kanunay sa panlawas. Desime Padilla, CC10 News. COVID-19 laboratory testing sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA hingpit ng operational. Ang maong pasilidad may mo-test sa mga pasahero nga moabot sa tugpahanan. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Higpit na nga nahimong operational ang COVID-19 laboratory testing facility sa Mactan Cebu International Airport kun MCIA. Mato ni Dr. Jaime Bernadas, Regional Director sa DOH-7, nga kinihuman nga lisensyado o accredited na ang maong laboratory facility. Suma ni Bernadas nga pinagi nini, dali na unya ang pagpaubos sa swab test sa mga arriving passengers sa tugpahanan alon pagtino kung infected ba sila sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Karon ang Mactan International Airport nga diin mao'y nag-process sa atong mga arriving passengers na magpaingon sa ilang mga destinations. So operational na karon ang nasa Mactan. Nasayran nga sa kasamtangan, tulo ka mga laboratory facility ang accredited din sa Sugbo, gamo ang Vicente Soto Memorial Medical Center Subnational Laboratory, DOH-7 TB Reference Lab ug ang ARC Hospital sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gilauman na sab nga upat ka mga tambalanan din sa Sugbo ang mahatagan na sab og accreditation sa paghimo og COVID-19 testing nga gilangkuban sa Chongwa Hospital, Cebu Doctors Hospital, Perpetual Soccer Hospital o ang UCMed Hospital. They are just awaiting final gitawag nila o compliance to requirements aron ila na dayon nga masabit sa RITM o ma-license na pud sila. Anthony Inso, CCTN News. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni Patuma nagkausaban sa mga himuong transaksyon sud sa City Hall. Kini aron malikayan ang physical contact ngadto sa mga kawani ug sa ilang mga kliyente. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Fudge Anthony Inso. Aron malikayan ang physical contact sa mga kliyente o sa mga kawani sa City Hall, ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu de instalar og mga dedicated booth sa mga nagkadaiyang transaksyon. Kini magitugan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, din ang mga booth gitabilan usab og mga plastic shields paglikay sa posibleng pagtakod sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19. Kadtong mga tawo nga dunay katuyuan sa City Hall ang dili natungtan nga mo direktas paghimo og transaksyon sa mga concerned offices nini. Whatever on mga departments na ilang pagatuon, they cannot go anymore to that area. Muna na sila sa booth kung kailangan kinahanglan. Adto na sab sa mga booth himuon ang pagdawat o pag-release sa ilang mga gikinahanglan nga dokumento. Laki pa sab ang pagbayad sa mga transaction fees. Ipaagi na sab sa mga computers ang ilang himuon nga komunikasyon aron balikayan ang interaction sa ilang mga kawani o kliyente. So wala na interaction, online na lang, online interaction na lang. Ikonsiderar usab sa mayor ang pag-umbol og online transactions. Aron dili na kinahanglan nga moadto pa sa City Hall ang mga pungadon nga dunay mga katuyuan. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Mga dili magsulubog face mask sa mga pampublikong lugar sa syudad sa Mandaue pahamtangan nagsilot. Posibleng pamultahon hangtod 3,000 pesos ang tanang masakpan niini ug makalapas sa health protocols. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Karon sa panahon sa pandemya, importante gayud nga mosunod sa mga gipahamtang nga guidelines sa mga dakbayan batok COVID-19 sama sa pagsulubog face mask. Sa syudad sa Mandaue si Konsehal ni Risa Son Ruiz, Pangulo sa Committee on Health, miduso og ordinansahon sa pagpamulta sa mga masakpan nga wala nagsulubog face mask sa pampublikong lugar sa dakbayan. Nga kinahanglan man ay water wa gyud mas strictly implemented. Una nga ni kumpiyansa na gyud ang mga tao, labi na gyud ato pag GCQ ni luag ni samot kay daghan mo trabaho, daghan ng sakyanan, mga public transportation diha na. So mo ni samot gyud to dito kay we all know nga ang asymptomatic careers, the more nga mas kuyaw na sila kay wag gyud kay kalibutan nga kana imong takpad di ay imong kaistorya kay wa ka mag face mask, wa sa mag face mask imong kaistorya
kuan ito siya career. Bisag ikaw mismo kakiba nga ikaw career di ay nya sa kanang istorya sa imong pamilya, imong lula ron diha na source by ikaw nagam dili ka magmaso makakibaw nakakuha di ka sa gawas imo na batakdan di dayon ang kaning elderly kaning mga adunay comorbidities. O na siya nahitabuan ni o na nga di kita magluag-luag. Gipasabot ni Konsehal Ruiz nga aduna nay ordinansa niini apan walay tukmang silo taliwala sa pandemya. Ayon sila ni Attorney Joel of Konsehal Jimmy Lumapas niya ang ila lang adto kay ilang penalties murag first o second murag wide penalty ba ang third murag 1,000. So kung ako unang i-amend ang ila malangay kay wa pa man gi-publish wa pa man tayo mapirmahe sa mayor. So ako lang gikuanan niya purely for face mask, not wearing of face mask. O niya ang kuan lang ginaka-diferensya sa ila ang penalties na nagsuguta sa first offense 1,000 at 2,000, 3,000. Wanay reprimand ay kibaw na ng mga tao. Doon pa na sila diretsyo na bayad. So mara na naka-diferensya sa amo. Ubos sa maong ordinansahon ang PNP tanod ug uban pa ang modakop sa mga violators. Napalabang kini sa first reading ni aging session ug ipasa pa kini sa Committee on Laws aron tun-an usa pa ibalik sa konseho sa dili pa kini hingpit nga ipalabang. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusan nga balita, mga upunganon kinahanglan nga motamod sa social distancing bisag panahon sa pagpangaon. Nagtuo ang mayor nga posibleng matakdan sa coronavirus ang usa ka individual atol sa pagpangaon kauban ng pamilya o bakahauban nga mga tao. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Nagtuo sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga dunay dakong posibilidad nga matakdan sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 ang usa ka individual atol sa ilang pagsalo-salo sa pagkaon. Kini bisan og adto pa sa ilang panimay sila magdungan sa pagkaon o sa trabaho. Ang mayor una nang nagtuo nga posibleng natakdan siya sa virus atol silang pagpangaon sa field human nga ang driver o ang iyang security ang nagpositibo sa COVID-19. Kini gumikan kay kinahanglan man nga hubuon sa usa ka tawo ang iyang face mask atol sa iyang pagkaon. Mag-face mask. You need to remove your face mask. Oh, so muna yung advice na nato karon na if you're always go out, na kamoy in charge doon sa pagpamalit, sa mga essential, you must to isolate yourself. Sugyot sa mayor nga atol silang pagpangaon sa kantin sa trabaho, mas maayo nga mo distansya gyud sa usag-usa. Samtang sa panimay, inigabot sa trabaho, mas maayo nga dilion na sila magdungan sa pagpangaon sa ilang mga sakop sa pamilya. Gikinahanglan na sab nga lainan og mga plato, baso, kutsara og tinidor ug uban pang kubyertos kadto mga tawo nga mogawa silang panimay aron mo trabaho. Pagsiguro lang tungod kay dili matagan ug posibleng karir na sa virus ang ilang kabanay. So muna avoid yun na to na ang kanang wala gina. Usa avoid na to kanang mga invitation, kita mo daw invitation kay wala kita gibaw. Naa kita pagkaon na to wala sa sigitan depensa sa pila ka oras pero naiko lang ta sa gamay kayong oras. Fudge Anthony Inso, CCTN News. Bawat itong mga balita nga nahipol sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita og nabati sa Siri 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Karon ani na atong ipahibaw kons kining bagong kasuguan kay tingalig magyaw-yaw na sila mga tao ano dili sila magkagawas kay kaniadto tugod dun ug duna kay quarantine pass, magkagawas ka man anytime. But this time, dili magdungan sa pagpanggawas sa mga tao kay bahin-bahinon ang mga barangay o gatagan o adlaw din ang ilang lumlupyo mahimong makagawas aron magpamalit o paghimog uban pang importanteng mga lakaw. Doon na i-assign nga adlaw ang mga barangay. Kunya, kamo bahin-bahinon dili lang di usa ka barangay no apan gikinahanglan nila nga magdaog QR code ni police quarantine pass di na gina magamit ang quarantine pass na bag-o nga i-issue na QR code ipangkanselar naman to sa Dakbayan Subo si Cebu Mayor Eduardo Cebu City Mayor Edgardo Labella ihulagway nining
nga clustering kansang tumong mao ang pagpameno sa mga tao nga manggawas sa tagsa ka panimay samtang ang dakbayan na napa sa enhanced community quarantine. Mao ni nga iyang di atong balikon kini nga wa na tong katong ato ang quarantine pass 250,000 ka buok to. Ug unya murag giangkon kini ni Mayor Labella nga mura og dunay mga kasaypanan sa pagpang-issue na itong pass ka na ito kay wa gid sila kahibaw kung pila gid ka buok ang angay issuehan. Yes, actually nigawas na naron nga niangkon silang di day sila sure kung pila gyud kabuok no ang mga mulupyo diri sa dakbayan unya ang ilang gi-issue kato ra nga pass which could have been easier solved or done had they allowed katong mga barangay mismo mo issue kay ang mga barangay duna na may listadaan kung pila ka buok nagpuyo unya ang problema huno na lang ang mga nag-abang because dili man na siya lumad nga taga dinha sa barangay but when they insisted nga dapat gyud si Consiel Raymond Garcia na insist man nga dili pwede ang barangay mo issue dapat gyud ang syudad so karon nigawas na ang kamatuoran nga nang issue sila atong gidaghanon apan wa dis la kebaw kung pila gyud ka buok households unta mo tong ang uban matud pa wa nakadawat do na say uban nanubra bulahan ang nanubra na ganay kuno ingon si Mayor Labella nga tigal niabot pang uban ug tagupat tagilma ka mga pass imbes na usara kada household unya ang i-issue karong bag-o atong balikon ang i-issue karong bag-o 100,000 na lang less than one half sa gi-issue kaniadto nga 250,000 nga gikanselar na mo na ni karon unya di na ni siya katong printed no QR code na lang ang uban nga QR na code ang uban wa na kay baw unsa man ang QR code if you go to if you see kanang murag unique na siya nga print nga square that is what you call a QR code ang kining QR code mao ni siya acronym or short term for quick response nga mahimong basahon pinaagi sa paggamit og cellphone so pananglitan na kay ID dunay QR code ako ang mo checkpoint ug duna ko'y cellphone inig on ako sa kong camera akong itan-aw imong QR code mugawas na siya ang unique details so kanang QR code naa na dinha mga impormasyon pananglitan ug unsa ilang gusto pangan baron nako asa ko nga barangay na bilong so kanang QR code is something nga dili mahimo nga kopya-kopyahon because kung ang tag-iyaan nga QR code si Manny Rabakal kopyahong malutabar inig tan-aw sa authorities asa imong ID tan-aw na tug ikaw ba gyud si Manny makasakpan ka nga oy nanguha ra kag QR code sa laing tao di na pwede and I hope istriktuhon sad na if that's the case istriktuhon gyud kuno ni apan dili kuno dakpon usa ang magkalapas kuno ni sultian unya basta dili magsubi-subi papaulion hangyo lang sa tarong dili gyud ingon dakpon dayon pero I don't know kapila ni magsubi-subi usa gyud butang sa karsil depende sa tao depende kung giunsag hangyo kung mangiso gani nganong inyo makong gikuan na nganlan pa minyo gaig nganlan pa minyo bugo nya karon inyo pa min kuanon ay na ba so mao na depende or kinahanglan gyud nga tarongon gyud ang paghangyo ug pag-explain unya bilib ko aning Rodel kay abtik kayo hisgot ang QR code gawas dayon sa ato ang video sa atong screen unsay naong aning QR code o kani mao ni naong sa QR code mahimo ni nimo siyang i-scan o ma-view nimo pinaagi sa imong cellphone automatic na i-on nimo ang camera automatic na siyang mo configure o mo redirect to a QR code nga kanang mabasa niya and then makita niya ang mga detalye dunay ubang mga kompanya nga ang attendance ipaagi nila QR code nga once ni click ka ana man redirect ka to a certain site no aron ma-manifest ang imuhang attendance dito sa mga high-tech. So I hope nga kani mahipahimoslan gyud og tinarong sad sa atong mga kaigsunan para mahuman na yung taon taani once and for all ning atong mga problema sa ekonomiya ug sa panglawas. Ang maghisgutan katong imong hisgutan kaganina nga gahig o si Presidente Rodrigo Duterte sa diha nga mitawag siya kanato nga kini masubuanon gahig o samtang uban nas bay niya nagpudok-pudok ang mga motor sa talisay at
atong ipahibaw sa presidente kan Talisay di na taon na labot sa Cebu City anong kami may mo antos arang pundok-pundok dito sa Talisay nya dito sa Talisay kuha na sila dito kanang kining unsay nga na kanang modified na sila Yes. dito. And also, di sa gagkaingon, kay in fairness, Bistalisay, si Sir Joy Tumulak abdi kay dito ay namang gay sila stay at home Sunday sila rabi na inana stay at home Sunday so nya mauno ay na diskitahan kinsa kay naglawg og impormasyon nga wa man nagkadimao ang Talisay na abot naman Cebu City o nya naunsa naman nga kay bawo ra bata nga in fairness ni Mayor Samsam ni patuman in taon nagtinarong sa iyang mga trabaho oy nagpahatag pag duha na kasako ang bugas na hatag o nya kana na lang noon siguro hindi kabadlo ambot na unsa man gyud ka ni pero ang mga tao niingon okay na lang kuno ng tawgon taggahig oo kay tinuod sa kuno gahim sa kuno oo pero kanang ugahi pa kunog nganong gibutaran man imong mga gipang-isa ang kamot mo'y pangutanas mga tao pero og kana kunong gahig sige lang ay lang kuno tawag bugo kay luoy sobra ra sad kuno kaayo bitaw kanang mo na nga ako alang gikahibot na nganong naabot ang Talisay kay balik-balik pa ng presidente adto garon kuno galing maghisgod siya Cebu nga gahig siya igadto na ko dito Cebu ako gihapon balikon kay gahi ko nutang kay mientras tanto nga anha gi quarantine sa bahay unta dili pagawaso nang uban wa manggawas pero ay daghan ko motor nga nagpundok sa Talisay kuno sayo pagining presidente kan abot sa Talisay nga may labot taon dakbayan Subo and by that time ang Talisay was already modified modified basig iyang pasabot adto ba nga basig iyang pasabot daghang mga motor sa Talisay kay natanggong sa checkpoint pasud sa Cebu City naghuot man siya dito tanan sa South Road di ba South Coastal Road daghan kay dito motor gikag Talisay na nangatanggong tanan tungod sa border nga mga checkpoints ang tinuod gyud ay katarungan ko kanong gipa niadtong adlaw pitsa 23 no gipahunong sa ato gipasurrender ng tanan nga mga quarantine pass abi na kog nganong kalit-kalit kay si Anyo di ay sa dihang miduaw sila din sa Dakbayan Subo kuyog kang Secretary Roy Simato nga mao na karon ang COVID-19 sa tawag ni mo na task force chief og kuyog usab sila si IATF Chief Implementer Carlito Galvez ug ingon man sa ang atuang Department of Health Secretary Francisco Duque nisuroy kuno sila kunya nakita gyud nila sa mga sakop sa Interagency Task Force nga daghang mga tao sa kalsada mo ni hinungdan nga giltihan sila Bilya ni anyo sa pagkansilar sa mga quarantine pass nitong Martes sa gabi. Murag ang kanang ninggawas sa student nga siya kuno giingnan nga i-cancel pero dugay mo kuno kay gipahibaw nahibaw naman day kuno tudan wa man kuno announcement mo to nga ang pulis napugos na lang kay na may nang circulate nga mga memo no nya gipa-confirm mo to nga si General Ferro na lang mo ini-announce. I don't know how true that is. Yes, as a matter of fact, nahimog yung memo si General Ferro na atong nabasahan sa no. Unya, maulagi na puwerteng grabihan naman god kay sige balik-balik sa national TV kada maghisgot og COVID-19 ang Subo gidayon ang Subo ingon ana ka grabe mao na unya karon ang tropa mga pulis gikan sa Bohol gikan sa Siquijor ipangdadiri tag 20 kapin kada usa unya nay di apagiray mga pulis ug military nga mga sundao i-deploy dinhi sa Cebu City aron nga mo'y mutabang sa pag-implementar dining mga protocol sa batok sa coronavirus. Paita no? Di kaya sa tuwa dining pulis. Kinahanglan the entire Cebu City is on lockdown. So it's under ECQ and we will add more police and troops from the armed forces of the Philippines so that they can help because we see that there is really a need for people to be quarantined in their homes
given that there are some 4,000 active cases here and it keeps rising. Paita. Wa matagbaw sa ng pulis din butangan pa nito sa Bohol, gikan si Kihor, diha pa ito niabot gikan sa Dintod Dapita sa Region 6. Oo, napay mga butod nga mga kuan. Sa Central Command, na daga military, ang ato kaning commander of Central Command, interview man to, tungkol ko, ilang, they will play an active role in kini karong kampanya batok. True, unya, doon na sa expected coming ang mga sakop sab sa SAF. Yes. Muna nga I think murag dunay butangan ko no lag sort of commander sa matag barangay na mao gyud mo monitor sa kalihukan sa mga tao sa matag barangay. Mas labing maayo. Yes. Oh, kung ako mas labing maayo para pod kuan, naay katimbang. Dili mahimo nga kanang kuan na lang, bunog na kay mga barangay officials nga mga nagtrabaho ha o nga mga barangay workers kanang di pod lalim. So mas maayo ug naay makaabag mas labing maayo kay para sa dunay makatabang og kanang tanaw-tanaw og pagpatuman sa safety and security because dili biya na ko ano ikalimod nga ang atong barangays bisag unsa kadako tungod anang local government code 20 ra gyud ka tanod ang allowed. So kung imong sitio dako kaayo 20 ra gyud unya bunog. These times are different times as we keep on saying. Medyo dili ron mahimong relax unya ang mga atong mga workers, ang atong mga barangay frontliners ato pa intang Marso nagsigig kumbate og paningkamot ug wadwad aning mga trabaho. Now, I think the police will be in charge sa pag-apod nining QR code. Ugunya, murag, I don't know, murag pasabot pa nga murag ilang i-house to house, aron yun ilang ma-check. Nga tinuod yun nga usara sa matag household ang ilang mahatagan. Mo ba na yung pagsabot kon? I don't know. Wala pa man sila gi-issue nga guidelines with regards the releasing of the QR codes, no? So, I don't know. Kung ako, I don't know. Depende lang. Pwede man na printa nila og unsa ba voucher, pwede ra pod og digital ipang send lang, but not everybody has the capacity to have good or stable internet connection. So ug ganahan sila nga sila mag house to house, mas labing maayo pod kay aron makarelax pod ang atong mga barangay frontliners, aron masiguro sa gyud nga way trampas unya di sad mapolitika kay kung ang barangay mo imuhatag moingon ra ba nga wa may tagai labi pag wa nakauyon or dili ka partido unya di na tumalikayan nga bisag unsay paningkamot ang uban wa pa nakalingkawa sa kuan sakit sa politika. Ang uban moingon mas grabe pa ning political virus kaysa aning COVID nga virus, no? So kung if it takes the military to step in to do the distribution aron way daghang kyaw way daghang samok, o sige, whatever works for the good and safety of the people, sige kana atong i-apply. But ang atong PRO7 director niya si Pero niyon nga ang barangay kapitan o ang kapulisan mo apod nini, no, mo apod nini matag panimay sa mga barangay. So therefore mo i-house to house yung tingali ni pagtagbo siya kang Pero sa Huwebes Hunyo 25 karong adlaw uban pa mga opisyal aron iyang tukion ang mga mekanismo sa pag-apod sa pases sumapa sa pagkakaroon samtang wa pay QR code yang giauhag ang mga subuanon nga magpabilin unas bay paita no ato pa di gyud eta kagawas karong panahon na bisag duna pa importante paliton sa mga department stores. Actually makagawas kay klaro ng General Ferro kagahapon pa lang pagpagawas nas kamanduanan actually gi-verify ni Dennis Tabar nga makagawas ang mga mga residente but only within their barangay. And kung naay mangita because dili naman valid ang quarantine passes sa Cebu City, niingon sad si General Ferro nga mahimo ra gamiton ang passes nga i-issue sa barangay. Mao tong nahitabo gahapon in the case of Banilad, daghan kaayog nga nangayo og passes because it was also advised through their social media page nga mahimo pa kay si General Ferro man gyud ang gi-verify mo ni sulting nga mahimong makagawas to buy your needs pero within the barangay. Pero mao lagi only
only dili na siya problema kung ikaw imong barangay na kapalitan, like atong gi-interview yung Decime ganina, gahilak in town, taga barangay Parian siya, ug barangay Parian ka, wa may merkado ang Parian. Ang merkado na mas ni Padilla, di naman siya palabangon. So yung problema, wa kuno ayuda iyang barangay, unya wa pa siya kwarta, ganahan siya nga mupalit adto las merkado kay mas makabarato. Pero di naman siya palutson. Mao tong naghilak in taos ma'am sa interview ni Decime Padilla kagahapon. So unfortunately, mao may gipatuman. Wa say passes, wa say city quarantine passes. Pwede rang barangay passes, pero ang jurisdiction ani is only within your barangay. So depende na lang nagmadas hangyo ug di mahangyo, di kita ka pamugos kay kutob ra gyud sa barangay pod ang giingon sa ato ang kapulisan. So therefore, you cannot go out without the barangay pass, no? Yeah. Abito na ako magdala kag ID in the absence of any QR code or something. So, kinahanglan gyud ay gihapon og barangay pass or pass nga i-issue sa barangay, pero ang imo arasab mao ang pag sa imo sang barangay di ka makaguwa, no, kay mo may restriction sa mga barangay Maybe kapitan. if you don't have a barangay pass, if you have a barangay clearance, that would still be fine because it's just to specify that you are from that barangay and mupalit ka og essentials. Pero di gihapon para suroy-suroy, para ra gyud igo kang mupalit. Ang uban gahapon nakadungog ko do na may mga nihangyo nga papalita lang ko sir, di ko maabtan og 15 minutos. And then gitugtan. But of course you have to honor, you have to follow kay aron po dili matagama, dili pod masuko ang atong mga kapulisan nga nagbuhat lang sad sa ilang trabaho. Okay. So therefore, murag busy dero mga barangay kapitan kay daghamang mga ayo nila og mga barangay pass. Kaayo di na makatubag hapit og importante nga tawag didmaho na atong beauty char. Di na mo di na makatubag kay dunay daghan kay mga to, no, but fortunately though, even before the katong issuance of the city passes, doon na naman toy format nga giandam ang mga barangay, no, nga ready na unta ilang passes. So ang pagprint na lang, pagbutang na lang sa imong address to verify kung asa ka unya steady na. Swerte ang mga barangay nga doon na napatuman nga sistema. At least it's easier. Igo na lang pag-distribute o kinsay magkinahanglan. O swerte sa itong mga barangay nga doon ay open lines of communication, text lines, hotlines, or kanang social media pages. Kay at least di na kinahanglan ang tao mo gawas o mo adto physically sa barangay hall para mangutana lang. So at least open ang communication lines, which I suggest for others, no, mga residente, ay mo gawas-gawas usa og di pa sure, tawag sa inyong barangay kapitan, inyong barangay konsehal, kung unsay mga giya para di mo maahat kay mo gawas mo unya sitahin noon mo, labi pag layo-layo inyo. May lang kung inyong balay dool ras barangay hall. But verify first with your barangay officials kung mao ba sa ilang gibuhat sa ilahang areas of jurisdiction para sigurado pod nga dili pod mo makuan, dili pod mo makasab-an or masita sa mga kapulisan. Katong miaging katong pa ni makanselar ang quarantine pass kining even with that quarantine pass issuance sa city government, doon ay mga barangay kapitan nga nang-issue sa barangay pass. So, pero para na gito sa barangay. Now, karon because doon naman goy uban, sir, nga mga tindahan ba? Pwede ito na mong magamit karon. Yes, pwede. Katong passes sa barangay, pwede. Doon naman ko yung mga tindahan uban. Kanumdum ka atong doon na istorya nga gi-lockdown nga barangay, gi-lockdown nga barangay. Pag human ingon nga doon na yung mga nangikyas. So, I think doon na yung mga tindahan within that barangay nga mo honor sila quarantine pass pero mo ingon sad mas labing maayo og naa sa kaatong pa sa barangay para makasigurado sad mi nga taga diri gyud ka because you know the malls or the stores are also making sure nga safe sad sila og ilahang mga tao ang ilahang tindahan. So ang uban ato diha toy time nga mangayo sila quarantine pass nimo pero kung makapakita ka sa imong pass nga
anak ka nga barangay mas labing maayo. So ang uban to be sure ila na lang sang safety na sa quarantine pass na sa sila barangay pass kay unsa may mawagtang pugdadaon nimo ang duha. Nya wala ram sa gasto kay ang uban in the case of Manila do may bayad basta COVID related documents gilibre man sa pagkakaron tungod sa pagkangan nga krisis ning panahona. So ang uban kanang naghunahuna na lang aron way hasol daog quarantine pass magdag barangay pass, but ang uban yun wala gyud quarantine pass because di ba kay numdum ka giingnan man to nga pag magpaapas but wa man gyud naapas nga mga additional. So part of the certification was ni giingnan nga kani nga barangay certification or kini nga pass issued by the barangay tungod kay wa pay naabot nga additional quarantine passes. So mao to gigamit sad sa uban kay di man mahimong di sad sila makapalit og konsumo. Kita. Ambot mga iba ni balita cons or di ba kanay bulatik lang si Kwan si Secretary Simato mingon nga doon na siya nakita nga maayong kalambuan sa nanglabay nga mga adlaw basis ilang tigom tali sa mga lokal nga opisyal. Pero sa apang presidente Picha 23. Pero Picha 25. Pagka ikatulo pa rin niya kaadlaw. Pero remember ni kunhod na ba ang gidaghanos mga kaso pero mo lagi ni ubos na wa na kaabot og tag 100 ang number of positive cases. That must be also one of those nga gi-consider. We found out that the situation is improving, matur ni si Maso. Apan iyang giangkon nga daghan pa sila og tukion kung saon sa pagpatuman sa ECQ sa dakbayan sa Subo. Karong adlaw Huwebes, laing paragtigom ang iyang pag-imon aron kini matuki og maayo uban sa kapulisan ug sa mga barangay kapitan. Yes, so ang barangay sila. kapitan apil gyud gihapon ni Nicons. Lagi meeting man kuno sila. Unya si Governor Gwen Garcia ipabalik na sad dingon siya nga kato akong memo atong una nga dunay border control balik na sa to ha. Di na sad tali sa nagbayan sa Subo sa lalawigan Subo balik na sa hugot nga pagdili no iyang gipasabot ang lakang gitumong aron pagpanalipod sa katawan sa lalawigan iyang nabantayan sud sa 23 ka adlaw nga iyang gipalugakan ang border control sukat ipailawom ang lalawigan sa general community quarantine na naggahan ang mga kaso sa COVID-19. Pasabot ka naka ingon ang nagpayan Subo. Cebu City lang gihapon kulatado. Yang giklaro. Di man sad na ma-deny sir oy kay ang mga trabahante gikan man diri kasagaran sa COVID-19. Oh my God. Di ba? Sakto na yung taon. Wala man tayo mahimuan na sir kung maugay ka matauran, di ba? With this situation being this, and today is the 25th, you only have 5 days to go before the end of the month na mo'y katapusan, mo'y tagal sa ato unta nga ECQ. In your assessment as of yet, no? Kining unsa man malibkas ka sa nining ECQ? I don't think so. I don't think mahuman ni dayon by June 30 ang quarantine because kung mahuman pa ni di na lang unta sila mo issue QR codes ug mga additional passes para unsa pa man kung ilibkas na. Maybe i-loosen up a little but I'm not sure nga makalingkawas ta aning quarantine rong mga panahon na sa in the coming weeks no murag layo pa siguro tas tinuod but if tinuod yun na if unsa sir advice ang kining kay dun naa naman tay clustering o barangays nganong dili man buhaton nalugakan ang syudad na ang cluster sa mga barangay minus kaayo og kaso sa COVID-19 sila ra i-lockdown atong cluster nga grabe muro to ibutang lockdown ato pa kita mahimo na tang mag-GCQ sila ECQ lang yung gihapon ato talato na magiging cluster was the use of clustering unsa man aron gyud pakauwawan
Mo na kuan ko no. Mo na purpose siguro sa granular lockdowns nga ilahang nahuna-hunaan nga ipatuman unya. In fact, when word came out of the hard lockdown, initially it was thought that it was only going to be implemented in the top 10 in the COVID top 10 barangays, meaning the top 10 barangays with the highest number of COVID cases. Unfortunately, when we verified, it was for everybody. Maybe in the coming days or perhaps in the coming weeks, that will be the next step, no, as you said, para pod dili ma-immobilize ang tanan. But at the rate that we're going now, that we're giving QR codes to ensure nga naay makagawas per household, meaning also nga dili pa na diha dayon kay mo generate biya ka nag unique codes. So pila na lang ka days, unsa man taron 25 5 days na lang. I don't think mahumana nila diha dayon mag house to house pa. Unless mag 24 hours sila distribution, no? Maybe mapaspasan, pero ambot lang, layo pa siguro na. Unya unsay mahitabuan depending on the discussion. Kay doon na bitaw ko'y friends from Manila who are asking for updates. What are the updates in Cebu? Because what we see now in the front pages here in Manila is you are under hard lockdown, and then when we check social media, people are looking for chickens, and we don't know what chickens has to do with the hard lockdown. Ako silang gainan nga, no, that's an entirely different issue. So nangan sila nga, what's with the lockdown? Bakit ang daming mga tangki de gera? So akong gainan, hindi naman sa lahat ng lugar. Kasi yesterday, I noticed from the station going back to northern part of Cebu and Mandaue, nakabantay ko gahapon ang checkpoint mas daghan gyud compared to the other days when there was ECQ. So kagahapon ang checkpoint pagka ako naagian lang diri sa Carmelites, naa sa Terraces sa Ayala, naa atubangan sa Grand Convention Center, naa atubangan sa Paradise kanang sa dapit na dito sa Padong Country Mall. Dito Banilad, no? Yes, dito nya. Doon nasa dito sa Banilad, which is expected anytime kay kato man ang gipagamit ni Cap Dennis Tabar ang katong karaan nga building sa Barangay Hall ngadto sa Mobile Patrol Group, which is good also kay at least dito pa lang daan na checkpoints naasad sa Talamban. In the case of Mandaue, ang checkpoint is ang border kanang sa dapit sa Peace sa AS Fortuna, but iniglabang nimo din wala na kaayo ingon ana ka strikto nga Mandaue nga checkpoints, which I understand is dedicated solely for now for Cebu City. Kay mo man say nahitabo sa uban na kuno dito sa Careta dapit sa ubang mga lugar, Natalio Bacalso. So maybe yesterday gisubsub pa Cebu City only. Karon murag wala pa man nahuman sa meetings si Secretary Simatu, kay I heard doon na pa yung mga meetings katong gahapon and the previous days with the local government chief executives, with the hospitals, ilang gipang bisita. Kagahapon ko na ay naglupad-lupad nga mga helicopter and sila daytoy sakay adto because they are also looking from above, no, sa sitwasyon dinhi sa Cebu City. So today I'm expecting also more meetings, this time with the barangay captains and kinsa pa maybe to get a clear picture of what really is going on gyud on the ground here in Cebu City. So I hope after that mabaw-an na to gun sa ilang guidelines, no, gun sa ilang mga rekomendasyon. Unya mo break sa tagkadali sa tong pagbalik atong tiwason ang mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! In compliance with the directive to suspend all in-person masses as part of social distancing measures and the ban on crowd gathering amid the coronavirus pandemic, the Cebu Catholic Television Network is inviting everyone to our live TV masses, which you may view through CCTN Channel 47 on Free TV or the official CCTN 47 Facebook page with the following mass schedules. From Mondays to Saturdays, 12:15 noon, and on Sundays, 9 in the morning, 11 in the morning, and 5 in the afternoon. Parayon sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nitingog naman si Vice Mayor Mike Rama. Nagpa-interview kagahapon sa CNN Philippines, uban pati nga lang mga media. Ug karon migo yun sa mga sa pamantalaan karon nga nabasahan is diya sa The Freeman. Ang iyang gipangayo ang labi ang tinuod nga data mahitungod sa COVID-19. Ano di gyud ni tinuod, di isa siya mutuo ni Labella. Nay dira ang gingon ay. Vice Mayor Michael Rama has requested Mayor Edgardo Labella to provide the City Council with the true, accurate, and updated data on the COVID-19 situation of the city. Meaning? Sa privileged speech. Meaning, gusto siya tinuod. Nagduda siya na dili. Tinuod Sa ito pa, ka na yung ipagawa sa page sa City Health, wa siya siya 100%. Unsa masabutan na nga, nag-post bitaw na sila everyday sa mga number of positive cases, deaths, and recoveries sa Facebook page sa City Health. So I think he wants more than that.
ang iyang gusto sa iyang privilege speech, iya manigiyagyag. Privilege speech niya sa Cebu City Council kagahapon, siya nagkanayon nga gusto niya i-appeal sa report ang mga kaso sa COVID-19, mortality kung ang nangamatay, suspected kanang gidudahan pang mga kaso o deaths, no? And deaths, testing capability, medical capacity build-up, massive testing data, ay magawa na ning massive testing, and epidemiological projections. Laom sa ni siya na, murasag doktor ni siya. Iyang gi-request likewise ang executive department sa pag-furnish, dili lang kay Facebook, furnish yun sa City Council with the full accounting of the utilization of funds that they have approved. Oh my God, billions ha? We all do want to get over the crisis as soon as possible. Not just MACQ, not just GCQ, not even MGCQ. We all want to get back to normal. Call it the new normal until a viable and affordable vaccine is available to us in the developing nations. We can only wish for the old normal, said Rama. Sa ato pa, tanan, haros niya, gusto nga, dili lang ang mahituon sa COVID-19, naapag iyang gi-appeal din nga accounting sa kwarta. I think this is very important because, you know, this is people's money. Ang mga tao nagigutom karon. True. Yung panahon nga kanaunta ang ihatag natuan nila aron sa pagsalbar unta sa ilang mga pagkaon, pero karon binilyon gud ni although dunay uban ini no ay pamalit og mga supplies, gusto niya nga maibaw-an kini, no, gusto niya nga i-report kini sa City Council, full accounting sa paggamit nining ilang giaprubahan nga pundo. He added the petition for a general community quarantine was granted. The city already had more than 2,000 cases, and in just 2 weeks, the infection exploded, and currently the city has over 4,000 cases. That is also something that's not new to us, no? Because before palang daan, nang ingon naman gud na si Vice Mayor Michael Rama nga nganong dili man sila pahibawon ang diretso lag himog mga lagda ang executive department nga matud pa in the first place sila man ang naghatag og gahin para ipamalit sa kung unsa ilang gipamalit, no, which is also understandable on the side of Vice Mayor Michael Rama kay executive ug legislative supposedly mag-work hand in hand, no, especially in ining crisis, pero mao nang ako makasabot ko sa basihan o sa gigikanan anang sentimento ni Vice Mayor Michael Rama niya kagahapon ay nangutaanan nako gyud, no, nga ngano kunong nagpa-interview. So akong giingnan pod, akong gi-explainan pod akong kaila nga dili ta kasiguro kung siya ba'y nang interview kay remember mga national offices na siya kuno mo'y na highlight in ko nga in journalism, in our job, it is first and foremost kung mang-interview ka somebody considered qualified source. Now, if you discuss matters about Cebu City, kinsa man imong interviewon? Ang mayor. Nya nganong nangutana mo nako nga nganong ang busy mayor mo gi-interview, there is a possibility nga gitawagan baron ang mayor wala nagpa-interview or wala ni issue og statement or dili makontak. It could be that. Mauna nga kinsa may sunod sa mayor, syempre ang busy mayor, so moong siya ang gi-interview wa ta kay baw, no, because di man naingon nga siya lay mayon interview ako ninyo dinhi. Posible nga gi-contact siguro wa na contact, I don't know, unya siya ra ang available for comment. And you know, Vice Mayor Michael Rama dim sad na magduha-duha og tingog kung kinahanglan ang iyang mga panahom, no. So I think makatarangano na sad ng mga siya kay syempre sila maapil sad sila bay nag-authorize ana nga magahinan og ginana ang pondo nga gidaghanon aron magamit sad batok sa COVID-19. Well,
gi-request City Council ha. City Council mi pasar og resolusyon nga nangayo kang Mayor Labella to share with them the plan, ang roadmap, no? Ang roadmap kung saon sa pag-away nining pandemic. However, antud karon wa pa gyud siya kakita ni nang maong roadmap niyang nang maong plano. Again, please let me emphasize that we need to unite behind a leader under truthfulness, transparency, and accountability. Unity drives collaboration and coordination, the keys to succeeding in the crisis suma ni Rama. Para magbaklaro na nato nga wa gyud na sila diha magkasinabot. May coordination din napita, way collaboration kay mismo ang Vice Mayor na mag-inisulti na magkinahanglan ng collaboration o coordination aron nga mo lampo sila nining ilahang tinguha na pagpamino sa coronavirus infection dinhi sa tuwa. O kay numdum ko ana nga nawagan sila nga pahibaw asad me dili nga inyo lang ming sangpiton kung magpa-approve mo og kanang pundo nga binilyon unya ikaw man di man ninyo pahibawon. Of course ila tong gay pasabot nga careful sad kay di biya na ingon nga tulubagon lang sa mayor, no? Maapil ba ya ang legislative department ana by virtue of them being instrumental in the approval and in the approval of the said funds. So mo to ilang gusto nga pahibaw alang sad og giunsa mo tong nangayo pod og accounting. Well, ubay-ubay na. Unya katong akong gigon nga kining kanang kwartaha paggamit untang ginagmaayo alang sa ato ang mga pobre nga mga kaigsunan. Ay karon ay supplies mga pagkaon nagka-minus na kuno. Saon na lang ni minus pagkaon log supply and demand mo mahal na sa mga pagkaon. Ang Philippine Retailers Association sa Cebu chapter ni pasidaan na nga nagka-minus na ang mga grocery supplies. Naturally, kaminos ang grocery supplies, kaya mga factory din sa tuwa, wa man, dugay-dugay man, wa mga abli. Kunya, kung galing nangabli man gani, wa mga trabahador nga naka-report pa kayo. Kunya, sa importation, natural, wa minus kayo, wa yun tingaligay importation ni open. Samtang ang grocery o supermarket operators na nawagan sa mga opisyal sa kagamhanan sa pagpaluag sa polisiya aron padayon ng dagan sa supply flow sa essential goods. Muna akmingon. So therefore, ang ato gideng kagamhanan mo gikinahanglan. I'm not talking about local only, but also the national government. Gikinahanglan na dili kayo pupukon, di kayo pikitan ang atuang ang pagpadagan sa mga supplies, no? Kining pagbutang ka nato ubos sa ECQ, makakuan man makapugong man sa supply flow. Tungod kay imbis nga moanhi unta na dinhi padaon ta dinhi mga goods dili man makapada kay minus ang sakyanan kay so on and so forth kay mga tao nga makatrabaho. Una si PRO spokesperson Robert Go ni asoy the Sunstar Cebu nga ilang nakita nga pag minus sa supply sa groceries isip ang manufactured goods labina sa pagkaon gikan sa Manila nagatubang og krisis human way igong manpower. Karang daron kaya open na dito Manila. Ang delivery gikan sa distributors adunay average na 60% rate dili makahulit sa stock items. Many top essential goods are intermittent in supply. With ECQ passes cancelled, there will be stop delivery from distributors so that the supply chain cut. The available goods will further disappear from the shelves. Muna akong gingon na wa naman kay mga kuan, wa naman kay mga trabahador, wa naman kay unsaon man pagdagan ng ilang factory kay wa na may mga trabahador kayo. Minus naman kayo nya kinsa pa sa mudawat, kinsa mo transport nini, na minus man ang mga tao. Samtang ang religious, medical ug business sectors naghimo giniusang manifesto alang sa pagpahiubat sa COVID-19 pandemic sa Cebu, di na matakdan ang pagtubo sa kaso. Pil-apil na taon ang mga religious nini. Ang atong pagkaon miminus na. So therefore, this coming week, kung galing magpadayon gyapon ta sa ACQ, I think we will experience
low supply of our groceries labi na, no? Kay unya more gina kung low supply ang supply and demand, kung taas ang demand gamay ang supply, mumahal man ang palitunon. Asa man tay palit niya na wa man tay trabaho, asa man tay ipalit niya na nga mga tao wa man katrabaho tungod kay ECQ, asa man tay ipalit niya na nga mga tao in taon na hurot naman ang tinigom in taon ug doon naman gani at kung tulo na kabuan nga pagkatanggong luoy ni cons, no? Una nga ang Department of Trade and Industry ila nang gilibkas ang quantity limits sa pagbaligya o pagpalit sa essential products. Wala po sa alcohol, sanitizers, disinfecting liquids, and face masks. Sa ato pa, kanya ito ilang mga gikutuhan, ilang gilimitahan ang pagpalit nining mga sabon, toilet paper, instant noodles, canned sardines, canned milk, powdered milk, instant coffee, mineral water, bread loaf, wet wipes, detergent, soap, toothpaste, mouthwash, canned pork, canned beef, cooking oil, soy sauce, vinegar, fish sauce, and dried fish. Ilimitahan man ni kanadto kay naam sa gudaghan ang mga daghang kwarta magkuan man dayon, magpanikbaying man dayon, mag-hoarding man. So ang mga pobre in town dili kayo makapalit. Karon ila nang gilibkas. Kung samot ni ron ug panlantag muminus ng atong supply nining maong mga butanga unya wa na limit. Ang mga dato rin puhunan nini sila rin tao mabusog nini kita padayon tag ay pait ang atong tiyan taon pirmi lang magputoy because of what is happening now. Natay mga text messages Decons. Natay ubay-ubay nga text messages diri ingon, hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Good morning Sir Manny and Ma'am Malu. Way labot ang Mandawi sa ECQ sa umapa di wala. Cebu City lang gyud ang ECQ. Good morning Ma'am Malu, Sir Manny, nanta koy hangyo unta mag-roving unta nis mga pulis. Maroving unta nis mga pulis or mga tanod diri sa lugar sa Lapu-Lapu sa barangay Pahak sa sitio Kabaloy kay walay respeto sa balaod. Gabi na alas 11 pasado saba kayo nagpundok nag-inom porting sa baa. Daghang kay salamat from Lapu-Lapu. Pwede ninyo itawag ba na sa police sir or ma'am para anhaan dayon. Ma'am karon kay di man ta makagawas si Mayor Labella unta manghatag og hinabang bugas diri sa Camput House Cebu City kay dugay nang wala manghatag og bugas. Na kanang mausad ni kuan panawagan sad sa ato mga kaigsuunan kutob sa maymo para nako sakto man sad gingon Sir Manny ba nanggawas sad ang mga tao kay tungod sa problema sa ekonomiya nagkutoy ang tiyan way pagkaon. Di ba? Yes, gahi ko nga kutoy na kay tiyan. Di ka mangita ka pahinguhaan diha aron isulyo mong tiyan. Correct. Pero niingon sila, di ba, Sir Manny nga, isikyo ni, puyo mo bay, huwatra mo, hatdan mo kada semana. Tagsaksa kong bugas. Uy, mulakaw, uy. Bisan siguro essential, puyo lang ta dire. Irisgo gid nato atong kinabuhi nga naara maihatod pagkaon, di ba? Kung buto naon ba? Adlok ng mga tao patay, Pero nang gawas, kay wa na gyud ikasara. Unsa may pagkaon silang mga anak, hangin, abog. Di ba? Hello sir ug ma'am, diri sa Inayawan tunga ra sa sako among nadawat unya wa sad may kadawat og manok. Manok na sad. Wala sad may nakadawat og manok. Balik ko na ko be. Hello sir Manny ug Mamalo, diri sa Inayawan tunga ra sa sako among nadawat unya wa sad may nakadawat og manok diri sa Milo. Pero ang uban nakadawat man og usa ka sakong bugas ug karne. Dinhi sa Inayawan wala jud taon na. Wa gyud mi kasayuran anang unsa na gipanghatag ug wa gipanghatag sa Milo kay lahi sad na ilahang operations man. I don't know kung unsa na wala man sad ni kung ano mga details nga nanggawas sa mga balita kung unsa gyud ni ilang jurisdiction kutob asa ilang mga unsay mga dapat gipang-distribute nila para makabaw sa mga tao ba kanang in terms of transparency. I think that would really help a lot para makibaw ang mga tao kung unsa gyud ano man uban nareklamo na nang hatag karne ang uban wa, ang uban nang hatag manok ang uban wa, ang may gani na inang hatag ang problema ani kanang wa gid tawo nakadawat mo iluoy kaayo. May buntag hello Cebu. Ma'am do na bay financial nga madawat na mga PWD og ipanghatag kanus aman wa pa na naghisgot kay ECQ pa man ang Cebu City.
Sir, maing buntag diha, Sir Manny, kaning taga-hospital ba, ug maghatod lang tag-pasyente, nig-uli na to, COVID na. Tinud-anay ka na ilang serbisyo, sir, ug gibayaran sila ana kay bisag dili COVID ang sakit, ingnon mang COVID, sir. Marshalo na lang kuwang nato ani, sir. Sa man mo kasulti ani, sir. Well, kana gid noon karon mahadlok ka mo atong ospital kay gabot nimo ospital bilang bisag isipon ka lang gabot nimo dito kung ano na ka i-swab test na ka kanya paghuman luna ni luna kay kuan ang imong kuyog apilon na sa imong pamilya ya pila may gasto ni ana o panantang mo gasto gyud ka mahal ka ayo oy bayad pa kas mga PPE suit. Mahal na yun. Lain naman kuno. Mahadlok ka man tao adto ospital ng panahon na. Usahay ko ron, sir, tungod kuno sa gamit og PPE gani kanang baga kayo, mask pa diri, di ka ginawa hapit na kuno oxygen kakuwang. So ang tao nga way gipamati, muubo man na ubo ana man na. Pero ang dungog ko usay sa uban, labi pa ka ng paranoid, abu naman, abu. Positive diretso. Mo action ang kabalaka. Lahi na gyud. Pero mo na magamping ta oy, pakatawa na lang tanis kalisod sa panahon kay murag kinsam kami ditong Dennis naghisgot mi unsa marong adlaw oy, di ba na to nga tawag og gahig pagka sa tugi tawag og bugo ang mga tao sa Cebu lang ba kato nga day pag human gi-cancel ta ng quarantine passes kung sa man maglibog naman tan matug pataani or maghuwat lang ta ning mga announcement. But di ba ka na-epekto sa eclipse no kay the day before ato nag-eclipse man to. Unsa man epekto ani naglibog na yung mga tao. Gahapon na mga tao unsa man final na ni pwede na may matug basig na nasa may announcement diha magkugangan na sa mga tao kabuntag. So ampo ta unta nga kanang mahuman na in taon ning problema ha oy kay dili lalim alang sa to mga kaigsuunan na problema maging mga negosyante unsa na katungoy mga negosyo katong mga trabahante in town di ba nga nagsalig lang in town sa matag adlaw nga kanang paningkamot og panarbaho unya. I would like to say good morning and I'd like to greet si Idol Iping Amores na siya bag-ong kanta nga gi-share kagahapon kining gitawag og Sangpit Senior. Salamat kaayo ni Sir Nathan Iping Amores, bokalista ni siya sa kanang usa sa mga sikat sab nga mga banda kani adto niya. Iya kong gi-message gahapon ingon siya nga ma'am kanang daghan man kay mog viewers sa Hello Cebu, pahibaw sila palihog nga doon ako'y bag-ong kanta nga gihimo para natong mga Sugbuanon, Sangpit Senior. So tan-awan niya na ninyo kay nindot sad siya kaayo karong mga panahona. Unya, good morning usab ni Sir ani Papa Nicolas ug ni Mama Leticia Padillo nga mananaw gyud in town kada buntag unya. Mo apil og komentaryo oy samtang nag yaw-yaw ta diri musalga sad sila bitaw. Ano man na, di man ako. So malipay mi ana. Meaning na aday nagtan-aw na mo dili kay si Montebunra ug si Ate Inday. Wala tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang katuyuan sa Ginoo nga paghatag ug pagbati sa tao aron mahigugma kini alang sa relasyon tali sa lalaki ug babae. Ug kini matagan laban og katumanan diha sa kabinyoon. Ang sakramento sa kabinyoon gihimo sa Ginoo alang sa babae ug lalaki lang. Sa Genesis 2:24 nagiyon, tungod nini ang lalaki mubiya siyang man ug mutipon siyang asawa ug mahiusa sila. Ang tao ay katungod nga ipakita ang kubo niyang lawas-gawas ngadto lamang sa binuhat nga iyang gipakastan. Ingon man ang pagbaton ug anak gitagana lamang sa banaw ug asawa nga nahiusa sa sakramento sa kabinyon diha sa simbahan. Kung doon ang may laing relasyon gawas nini, kana matawag na natong usa ka relasyon nga wa makapahimot sa Ginoo. Kay sa Colosas 3:5 ngadto sa 7 nang ingon, busa patya ninyo ang mga kaibo nga kalibutanon nga ana kaninyo. Sama sa pagpakihilawas, kalawayan, kaulan. Daotang kalibo o gakog
kay ang kakog usa ka pagi sa pagsimba sa Diyos. Ang maghatod kanimo sa pagsulod sa usa ka wrong relationship mo ang pagka-wife, pagkontrolar sa lawas ng panginahanglan. May suot mo kini ang pulong nga maghatag og giya kanato ining adlaw. Magampo kita sa samahan sa anak Santo. Lagi itong amahan, kami nagampo nga imo kami ipalayo nining matanga sa sala. Among tinguha nga kami magpuyo kinabuhi nga makapahimot kanimo. Ngunta kanunay kaming imong ubanan aron mahilikay kami nining klasya sa sala. Aron dili kami mahagbong paingon ngadto sa impyerno. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka Jesus. Amen. Sa samahan sa anak si Espiritu Santo. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa ating tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, nanadayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Adel, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio, si Ferdy. At ang ito mga balita karong udto, sa mga balita sa alas 12, humanin nito Santos Camisa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon, ato mga balita sa Sairi 47. Ako si Malu Inokando Tabar. Ako sa Osmani de los Santos Rabacal. Hello Cebu, may buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa maluod, kadagan sa usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.